Yun namang mga taong nagsasabing, pagod na ako, hindi ko na kaya. Hindi naman sila yung mga taong pagod lang ang katawan. Sapagkat ang katawan, kahit lupay-pay yan, kahit may sakit pa yan, kahit hirap na yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Magtatrabaho at magtatrabaho pa rin yan. Basta't inspired ang puso niyan, ang kalooban niyan. Kahit sino dito, mayroong pinagdaraanan. Yung iba sobrang mabibigat. Yung iba sobrang mabibigat na kung hindi lamang may takot sa Diyos, kung hindi lamang masamang magpakamatay, matagal nang kinitil ang kanilang sariling buhay. Mind you, maraming ganyan. Sigurado ko, ito yung mga taong na-encounter natin. Nakangiti kahit paano, nakakatawa, nakakapustura. Pero sa loob-loob nila, ang bigat-bigat pala ng dinadala nila. Imagine encountering such kind of people, tapos susungitan mo. May mga taong ganyan talaga. Akala mo okay? Akala mo malakas? Akala mo walang problema? Nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. O di po ba? Kapag ganyan, mas nakabibigat yan sa ating mga dinadala. Mas nakapapagod yan. Yung mayroon kang pinagdaraanan na walang nakakaalam. O kung meron man, wala naman silang pakialam. Kamakailan meron akong nabuntutang kotse dyan sa may prensa. Nung una, inis na inis ako. Kasi ang bagal. Siguro mga 30 lang ang takbo, nagmamadali ako, hindi naman ako maka-overtake. Ang daming mga nasa salubong na sasakyan. Bubusinahan ko na sana ng matinding yung parang nagmumurang busina. Nang bigla akong makita, parang may karatula dun sa may puwitan ng kotse niya. Ang nakalagay, exact words, sensya na, bagong driver lang, tanga pa. Kalagay. Totoo, yun ang nakalagay. Hindi na ako bumusina. Nag-adjust na ako kasi naintindihan ko na yung dahilan niya. I just wonder kung bawat isa sa atin, lalong-lalo na yung mga may pinagdaraanan, pwede bang o pwede kayang maglagay ng karatula sa katawan na nagsasabing, broken-hearted ako, niloko ako, tinraidor ako ng kaibigan ko, bankrupt ako, gipit na gipit ako, may malubhang sakit ako, problema ko ang anak ko, litong-lito na ako, pagod na ako. Siguro, even for quite some time, magbabago ang pakikitungo natin sa mga taong yan. Kabut-kabut, igagalang, bibigyan ng importansya ng halaga, bibigyan ng pasensya, ng pahinga. Sino ba naman ang maglalagay ng ganyang karatula? Sige nga, takot lang nila, hiya lang nila. Pero wag ka, may mga taong ganyan talaga. Akala mo okay? Akala mo malakas? Akala mo walang problema? Nahihiya lang sila, natatakot lang sila, ayaw lang nilang mapahiya o makaabala. Pero may matinding pinagdaraanan sa loob nila. Kaya kapag makausap mo ng heart to heart, nagsisimula pa lamang kayo umaatungal na. And so brothers and sisters, let us always be nice and kind to one another. Sapagkat hindi mo alam ang pinagdaraanan ng tao sa buhay. Hindi man tayo makabawas, huwag na tayo makadagdag pa sapagkat sa mga taong very down na, kaunting bagay na nega, ikatutumba, ikakawalang pag-asa nila. Maawa ka, kailangan nila ng pahinga. Kaya nga, saktong-sakto ang ating mabuting balita para sa lahat. Lalong-lalo na para sa mga may matinding dinadala at pagod na. Ang sabi ng ating Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Siya ang pinaka-nakakaalam at siya ang may pinaka-pakialam. Yun nga, sabi nga natin, yung mga buhok mo, bilang niyang lahat. The most insignificant part of our body, He knows my heart. Bilang na bilang niya, tigi-tigisa. Yun pa kayang nakapagpapalungkot sa'yo, iniiyakan mo, dumuturog sa puso mo, nakapagpapapagod sa iyo, of course He knows, and of course He cares. Kaya't yung imbitasyon niya, heed it, come to me. Notice na hindi niya sinabing, lumapit ka sa kung saan, sa kung ano, sa kung sino. Kasi madalas, kapag napapagod na tayo, ang tendency natin, mag-relax, mag-unwind, pupunta kung saan-saan, bibili ng kung ano-ano, kasama sa kung sino-sino, minsan masama na impluensya pa, minsan masasama sa pagkakasala at pagkakamali pa.
para makapag-unwind lang. Talk about clean fun, good fun. Okay yan. Pero ano ba ang natutugunan yan kundi ang pagod lamang ng katawan? Hindi ang pagod ng kaluluwa. Ang sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, hindi lang mang tayo katawan, tayo rin ay kaluluwa. At sa pagitan ng dalawa, mas dapat nating inaalagaan, pinapalakas, nire-recharge ang ating espiritu. Alalong pag sinasabi sa atin ni St. Paul sa ating ikalawang pagbasa, mamatay ang katawan, pero buhay ang espiritu. Mabubuhay pa rin tayo. Pero patayin mo ang espiritu, paghinain mo ang espiritu, kahit malakas ang katawan mo, hindi na ito uubra sa kahit sino o kahit ano. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na fighting spirit. Lupay-pay na yung katawan, bali-bali na yung buto, nakasadsad na sa lupa, mahinang-mahina na, pero kung may fighting spirit yan, lalaban at lalaban pa rin yan. Ganon kahalaga ang espiritu, ang kaluluwa. Kaya nga ang sinasabi ng Panginoong kapahingahan mas mahalaga sa Ebanghelyo ay kapahingahan na dulot niya, kapahingahan para sa kaluluwa sapagkat ang ating katawan ay humuhugot ng lakas sa ating kaluluwa. And so sige, basta clean fun ha, relax, unwind, pumunta ko saan-saan. Kung may oras naman at kung may panahon, lalong-lalo na with your loved ones, uminom ng mga bitamina, mag-unwind, mag-relax, magpaspa. Go! Pero wag mong kakalimutan ang laging pagdarasal at pagtawag sa Kanya. Huwag mong katatamaran ang banal na misa. Establish a deeper and stronger relationship with Jesus. Sapagkat yun ang idudulot niya sa iyong pahinga. Yun ang magbibigay sa iyo ng ibayong panggana para mas magsikap at mas sa buhay ay lumaban pa. Yun yung pahinga na sinasabi sa Biblia, ang Diyos ay nagpahinga. Pero yun ay matapos niyang likhain ang lahat at nakita niya na ito'y maganda. Yung nakita mo, yung pinagpaguran mo kahit pa paano may natapos na. Experience will tell us na ang pinaka nakapagpapapagod sa atin, yung paulit-ulit na lang, hindi na matapos ang problema. Sa negosyo, sa trabaho, sa pamilya. Diyan tayo gustong ipahinga ng Panginoon. Ano ang sabi ni Yahweh sa Isaiah 4 verse 2? Ang inyong mga sibat ay gagawin kong sunsod, ang inyong tabak ay gagawin kong karet. Saan ba ginagamit ang sibat at ang tabak? Hindi ba't sa pakikipaglaban, sa pakikipagdigmaan? Saan namang ginagamit ang karet at ang sunsod? Hindi ba't sa pag-aani or sa harvest time? Sinasabi kasi ng Diyos yan, hindi sa habang panahon makikipaglaban ka, mag-e-effort ka, maghihirap ka. Darating ng pagkakataon, naaani ka ng magandang resulta. Mapagtatapos mo pa rin ang mga anak mo, maaabot mo pa rin ang pangarap mo, maiayos mo rin ang buhay mo, ang pamilya mo, gagaling ka pa rin sa sakit mo, tituno pa rin ang anak mo, magbabago pa rin ang asawa mo. Darating ang pagkakataon na ganito, na meron kang magiging pahinga. Basta matuto ka sa Kanya, sa tama lang, sa totoo lang, sa mabuti lang. Lagi kong pinapayo, halimbawa sa isang kabiyak na gustong tulungan ang kanyang asawa sa pagtatrabaho, bagamat hindi po pwede kung minsan o hindi niya kaya for some reasons. Ang lagi kong sinasabi sa kanya ay, maging faithful ka. Iwas ka sa bisyo, iwas ka sa tukso, alagaan mo ang mga anak ninyo. Yun lang malaking tulong na sa mga anak. Yung magmahalan kayong magkakapatid, pagbutihin niyo ang pag-aaral ninyo. Iwas din kayo sa bisyo. Kung kayo maliliit pa, iligpit ang pinaghigan, pinagkainan. Huwag magdadabog kapag inuutusan. Huwag sasagot kapag pinagsasabi. Yun lang, pakalaking tulong na. Sa mga may karamdamang inaalagaan, yun lang, maging positibo lagi ang outlook ninyo. Yung inumin ninyo ang gamot ninyo sa oras. Iwasan ninyo yung mga pagkaing bawal sa inyo at iwasang magreklamo ng magreklamo. Yun lang, napakalaking tulong na. Yun lang, kamustahin mo yung nanay mo, yung asawa mo, yung tatay mo, yung anak mo, yung kapatid mo, na kailaki ng suporta sa pamilya ninyo. Okay ka pa ba? Baka may problema ka. Kaya pa ba? Baka gipit ka, huwag ka nang magbigay ngayon. May naipon naman ako kahit pa paano. Bilhin mo naman yung gusto mo, huwag lamang puro kami. Isipin mo rin ang sarili mo, mag-relax ka. Kahit pabalat bunga lang, malaking bagay yun. Na binibigyan mo ng pataan yung nagsasakripisyo para sa inyong pamilya na pwede kang hindi magbigay ngayon.
Pwede mong bilhin ang para sa'yo. Pwede mo ring isipin ang sarili mo na alam mo